Good morning, bili po tayo ng pagkain ng mga haso. Atay ng manok. Ang bibiling ko po kasi wala pong atay ng baboy doon sa binibilan namin eh. Kaya atay ng manok na lang naman po ang pakakain namin ngayon sa kanila. Ano? Sige, tingnan po natin. So, bibili tayo, no? Andito na tayo sa baba. Bumaba po kami, ano? Ayan, dito po kami, ano? Ayan. Rice salon. Dapat dyan tayo lahat. Itong pusang ito, ayan. Naghihintay, akala mo alaga ko. So, labas tayo lakad. Kasi bibili tayo noong pagkain ng mga haso. Dahil wala pong hatay ng baboy sa binibilang ko, dito na lang tayo bibili, mga hatay po. Sabi ni Sister Baby, pag nag-alaga kayo ng aso, tiyakin nyo masarap ang pagkain nila, parang kayo. O si Chandeli po, magandang umaga Chandeli, ano masasabi mo? Masasabi ko. Naku, Wala. wala akong masasabi. Wala daw siya masasabi. Ano po, ganyan talaga. Wala raw masasabi. Eto. Pabili nga ng atay, Mare. Eto. Ilang po atay ba naman po? Oh, 4 na piraso, sabi ng kumari mo. Yan, dito mura po yung manok dito, tsaka ayan. Dito po sa kanto ng Choco, Herbosa Street. Kung bibili po kayo ng manok, dito kayo bumili, mura lang dito. Pwede pa kayong tumawad. Ayan o. Atay balungan po nga sa Ayan. Anak ko daw, malalaki daw yung atay, sabi ng ninang mo. Malalaki daw yung atay, sabi ng ninang mo. 4 na piraso lang. Ayan. O, sige o. Ayan, dito na lang po kayo bumili ng mga manok. Mura lang naman ang benta po ng manok dito, Herbosa, Choco Street. Ito po, maganda po yung nagtitinda. Eh wala naman pong ginawa pagitan Diyos eh. Ayan. Sige. Ayan. Ito na po. Lutuin natin. Ganun po ang nag-ahalaga ng aso. Unang-una, kung di nyo kayang mag-alaga ng aso, hindi nyo sila kayang alagahan, huwag na kayong mag-alaga. Dapat ang pagkain ng aso, hindi tira-tira. Kaya kung ibabaliktad kaya yung pagkakataon, ikaw yung aso, papayag ka ba tira-tira? Siyempre hindi. Yan. Kaya yung alaga po namin, masarap ang pagkain nila bago luto. Hindi po tira-tira. Bawal ang tira-tira. Ano? Sa mga haso. Yung iba tira-tira, wala na makuha yung aso eh. Diba? Ayan. Ayan, si Tuning ayaw naman umalis. Naghihintay siya. Ayan, no? O, Tuning. Ayan, amoy-amoy mo muna yan. Amoy-amoy muna. Okay, nakabili na po tayo. Pagkain ng mga haso. So, hugasan ko na po dito. Kasi, dito po yung tubigan sa ibaba. Ayan. Ayan. O,
Ito na. Ano? Kinain na niya? Ah. Pabayan mo na. Hindi pa siguro siya gusto kumain. Isang hugas pa. Pasok, 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 pasok. Ganito dapat. Ito si Samuel, pinambili ko na nga tayo ng balong-balunan. Manok. Hindi ganyan pasit. Ba't mag-aalaga ka wag ganyan? Bayan ko pasit-pasit. Pagkain ng aso yan, pagkain ng at tao yan. Ito talaga. Dapat ang pakain mo dyan, kagaya kahapon, pinakain ko sa kanya dog food na merong atay ng baboy. Gusto niya. Hindi mo siya ng atay ng baboy. Isa lang yan wala ka nang maliit na pinasususo Yan na lang alagayin mo. Pwede niya kainin nito kayo, pakakain ko kanya lang hindi maluto. Ganun ang mag-alaga. Ayan. 94 ito. Ang bukas, pagkain nila. May dog food na hinalo ako ng ganyan. Dog food. Para masiya niya po sa aso. Ako kinakain ko, luto kami yung sabaw. Saka gulay sa akin yun. Yung sawag na babo, yung sawag na ba. Manok. Sa aso yun. Kaya kapon. Lechon doon, binigyan si Ate Baby mo, 3 piraso ng lechon, ganyan. Bakit kinain nilang dalawa? Sila kumain na lechon, ako hindi. Maday! Ayan. Ito na, hugas na mo. Yung pagkain ni Summer at Winter. Atay at balon-balonan ng manok. Kasi po, hindi pwede paghiwalayin yun Yung atay at saka balon-balonan, lagi pong magkasama yan. Pag sasabihin mong atay lang, hindi ka bebenta na nagtitinda kasi lagi magkasama yan. Kaya nagre-reklamo yung nagtitinda. Sabi niya, puro atay ang binibili. Yung balon-balonan, naihipo sa amin, sabi niya. Niluluto daw nilang adobo. Nagsasawa na raw. Puro atay ng manok. Kasi gusto talaga ng bumibili yung atay, yung balon-balonan, di masyadong korsonada. Okay? Pagkain ng aso yan. Dapat ang aso mo, alagahan mo. Paliguan mo, pakainin mo ng tama. Yung pagkain, wag yung tira-tira. Kailangan yung masarap na luto ang ibigay mo sa aso. Anong tawag sa aso? Man best friend. Best friend yan. Bakit? Kahit pag mulupitan mo yung aso mo, pag dumarating ka, sinasalubong ka ng masaya yan. Subukin nyo. Pag masaktan ninyo yung aso nyo, pag dumating ka, sasalubungin ka pa niya ng hubot saya. Kaya paano hindi mo mamahalin ang aso mo? Kahit pinagmamalupitan mo na,
sinasalubong ka pa ng masaya. Ganyan ang naghahalaga ng aso. Kaya sana naman pag dumating ka, kagating ka. Wag naman. Mamamatay ka. Ito na. So, i-ano na natin. Ipapasok na natin at lulutuin. Ito. Okay. Pasok na po tayo. Yan. Close the open. Tara! Yan! Yun, nakasara na ang nakabukas. Yan. Lagyan pa natin ang bakal. Yan. Okay. Akit na tayo para magluto. Ang pagkain. Pati si Chuning nadadamay. Nabibigyan ko. Bakit? Pagkain ni Chuning ngayon, binigay ng may-ari, pansit. Ito, tignan nyo po. Para maniwala kayo. Ayan si Chuning. Sino niya pinakain si Chuning pansit? Hindi naman pagkain ng pusa yan. Pagkain ng tao yan. Pansit. Ayun yung hamon niya, si Inday. Ayun. Tinapon na lang po sa basura. Tinapon sa basura yung pansit. Pakakainin mo ba naman pansit ang pusa? Yan. Ito si Chuning. Mamaya gagawa ko pagkain ng aso ko, bibigyan ko siya. Sabi ko nga po sa nag-aalaga sa kanya, kay Chuning, ibili niya ng masarap na pagkain yung pusa niya. Kaya kung minsan po, sabi niya, magluluto siya sinigang. Ang gagawin, sasabawan yung kanin na sinigang. Sabi ko, hindi pagkain ng pusa yan. Sabaw. Sabi ko, yung baboy na sinigang mo, yun ipakain mo sa pusa mo. Ayan, nakabili na po ako, 94 yun. Kinilo, 94. 4 na piraso, magkaterno, atay ng manok, may kasama yung balon-balunan. Hindi pwedeng iwalayin na po. Ganun po ang bentahan dyan. Di po, ito yung inyong kaibigan, Jesus. Brother Manny Bautista, sinasabi ko, mag-alaga kayong aso. Tiyakin nyo, kaya nyo nang alagaan o hindi, wag na kayong mag-alaga. Bye-bye.